Guys, welcome to my vlog. So, usaping electrical na naman tayo. Short circuit. So, ano ba yung mga sanhi nito? So, siguro naman alam niyo yung nangyaring trahedya sa DPWH. So, isang opisina nila ang nasunog. At sa unang report ay computer daw sumabog. Pero sa bandang huli, so, sa investigasyon siguro nila, short circuit daw ang naging problema. So, electrical fault na naman ang usapin ngayon. Yan yung mga pagdating sa mga nangyayaring sunog. So, laging ang report ay electrical short circuit. Ang short circuit, ito yung pagkakaroon ng electrical fault o nagkakaroon ng problema sa mga linya ng electrical o electrical wiring. So ngayon, pag-usapan natin kung bakit ba nagkakaroon ng short circuit sa mga linya natin sa electrical, lalong-lalo na sa mga bahay. Meron kasi tayong tinatawag na electrical fault. So pag sinabi nating electrical fault, ito yung pagkakamali ng mga electrician o engineer sa pagdi-design ng mga electrical wiring sa ating mga, sabihin natin, sa mga bahay na lang. Ganun. Para mas mapag-usapan natin ng maayos. So, kailangan lang naman natin detalyadong usapin kasi napakalawak ng electrical. So, baka hindi natin kayanin at hindi rin naman ako expert. Hindi naman ako engineer na pagdating sa mga ganyang usapin ay napakagaling. So, meron lang akong nalalaman at na-experience. So, gusto ko lang i-share sa inyo ay yung mga na-experience kong mga short circuit at mga posibleng mangyari. Meron tayong mga high voltage saka low voltage na nangyayari sa mga linya natin. So, pag high voltage, so nakakasira yon sa mga linya natin, lalo na sa mga appliances. Pag low voltage pa rin, ganun pa rin. So, nakakasira pa rin yun sa ating mga linya at sa ating mga appliances na mga sinusuplayan. So, meron tayong tinatawag na line-to-line fault o nagka-problema yung dalawang linya. So, meron din tayong tinatawag na line-to-ground fault. Ito naman yung between line 1 and to ground ay nagkaroon ng problema. Yung mga ganitong problema guys, kalimitan kasi yung maling pag-wiring natin nangyayari yan, lalo na kasi kadalasan kasi yung mga ginagamit natin pag naglilinya tayo, hinahatak natin yung mga wire ay sa cable tray at sa mga pipe. So alam naman natin metal yung pipe. Kung hindi ka gagamit ng PVC ay metal pipe yung gagamitin mo. So kadalasan doon yung nagkakaroon ng problema. So paghahatak natin ng wire, so mamalayan natin, hindi natin namamalayan na yung mga wire natin ay nasusugat sa kakahatak natin. Dahil sa haba ng ating nililinya, nandun yung mga nagkakaroon ng, ang laki ng chance na magkaroon yung problema yung mga linya natin, nagkakasugat-sugat. So sa tagal ng gamit, so doon yung nagkakaroon ng electrical fault o short circuit. At meron din tayong tinatawag na weight location saka heat location. So sa mga weight location, alam naman natin ay yung mga naka-expose, yung mga nakalinya natin dyan sa labas. Andyan. So napaka expose yun sa basa. So magkaroon ng konting problema yung balat ng wire natin, yung insulation natin. So pag nabasa yun, sa tagal ng gamit, may load yung wire. So nagiging cause yun ng short circuit. So, yun yung nagiging problema sa mga line to line at line to ground. So, hindi lang sa wire, So, nangyayari din ito sa mga metal, wire to metal. So, yun din yung naging sanhi ng short circuit. Ano rin ba yung mga heat location? So, example natin dyan, yung mga exposed wiring, and then yung mga sa mga kisame, sa mga genset room, sa mga machine room, lalong-lalo na sa mga pabrika. So, napakainit
ng mga area nila. And then meron tayong mga wiring. Ang dami natin yung wire, lalo na sa mga cable tray. So mga naka-expose yan, mga nakahang yan. So yun yung nangyayari na nagkakaroon ng pagkakasunog o yung mga insulation ng wire natin. So automatical yung mga plastic niyan, yung mga ibang balot. So kaya nga minsan nire-recommenda talaga ang paggamit ng mga branded na mga wire, lalo na sa mga pabrika, building, yung mga wire na pelt duds, saka pelplex. So yun yung mga wire na American standard. So, talagang masasabi natin na safe yung mga linya natin pag yun ang ating mga ginagamit. So bahagi pa rin ang ating mga nangyayaring short circuit. So kalimitan kasi napapabayaan na natin. So hindi na tayo nagkakaroon ng maintenance o pag-check ng ating mga linya, mga breaker. So sakto pa ba yung mga ginagamit nating mga wire? So nagdadagdag na tayo ng mga load. Ang dami na nating load. Ang daming nating mga appliances. Nagdagdag na tayo ng mga rep. May aircon na tayo. So hindi naman tayo nag-upgrade ng ating mga circuit breaker. So napakalaking bagay nun. So isa din yun sa mga nagiging cause ng short circuit. So sa sunod na video guys ay pag-uusapan naman natin ng size ng breaker, size ng wire, kung bakit itong wire na to ay sakto siya o tama siya dito sa breaker, o itong breaker nito ay tama ba rito sa wire na to. So magkaiba yan. So hindi tayo pwedeng, yung sa mga una kong video, sinasabi ko hindi pwedeng mataas ang amperahe ng breaker natin o sa size ng wire. Hindi rin pwede na mataas yung size ng wire natin, mababa yung amperahe natin ng breaker. So kailangan pantay sila. Kung anong hinihingi ng load natin, halimbawa, kung ang aircon natin ay 1 horsepower, so kailangan lang yan ay number 12 na wire at meron tayong 20 ampere na breaker. So hindi pwedeng number 12 ang wire at number 30 ang amperahe ng breaker natin. So hindi rin pwede na 20 ampere yung breaker o number 10 yung wire o 2.0 yung wire natin. So hindi pwede yun. Kailangan tugma sila. Kung ano yung load natin, yun ang ibigay natin na size ng wire at yun din ang ibigay natin na amperahe ng breaker. Nasa schedule of load yan ng Philippines Electrical Code. So yun guys, papakita natin sa susunod na video. Abangan po natin. Bye-bye!